Tahimik ang kantin. May mangilan-ngilan lang na estudyante na pawang mga engineering students ang naroon. Sa uniform pa lang niya ay halata ng hindi taga-engineering si Vivian. Sigurado ang dalaga na kilala siya ng mga naroong estudyante. Mukhang nasanay na rin ang mga ito sa presence niya. Naaaliw na lang siguro sa lantarang pagbuntot niya sa pinag-aagawan at misteryosong lalaki sa engineering department. Wala ring maglalakas loob na sumita sa kanya dahil kilala sa pribadong universidad na iyon ang lolo niya, si Don Arturo de la Vesca. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kamay na nakatukod sa mesa. She really had no business being in that canteen. After all, high school student lamang siya. Pero walang pakialam si Vivian. Hindi siya isang ordinaryong high school student lamang. She was the campus princess, short-tempered and determined. Halos celebrity kung ituring siya ng lahat sa school, usap-usapan ng mga tao 24/7. May mga naririnig siyang pabor sa kanya at mayroon ring masasamang chismis. Nakita niyang nagbubulungan ng mga babaeng kapapasok lang ng kantin. Sa palihim na tingin na ipinupukol ng mga ito sa kanya ay halatang siya ang pinag-uusapan ng magagaling na mga babae. Campus flirt iyon yata ang latest alias niya at wala siyang pakialam kahit na ilanda ang libo pa ang iPangilon sa kanya basta nasa kanya pa rin ang tiwala ng lolo niya at ng kanyang mga magulang. Para sa kanya, ang nababagay lang na itawag para sa isang Charlotte Vivian de la Vesca ay prinsesa. At ang prinsesa na tulad niya ay hindi ipokrita kaya hindi niya ipagkakailang she loved the attention she was getting. Kinuha niya ang wallet, napangiti siya nang makita ang mukha ng target niya. 1,000 rin ang ginastos niya para may panakaw ang litratong iyon sa wallet mismo ng kanyang target. Nagmaterialize sa entrada ng kantin ang lalaking pinapangarap niya. Andrew Perez ang pangalan ng bagong apple of her eye. Inayos na niya ang sarili and with the inborn grace she'd always possessed ay naglakad na siya palapit sa lalaki. Pero bago pa man siya makalapit ay nawala na ang balanse niya dahil sa lakas ng impact ng pagbangga ng kung sino sa kanya. Lumagpak sa sahig ang puwet niya. Nagpipigil ng inis na tumayo si Vivian at hinarap ang nagdala ng kamalasan sa kanya ng araw na iyon. Napataas ang kilay niya nang makilala kung sino ang makakatikim ng pagtataray niya. "I'm sorry, nagmamadali lang ako, Miss," sinserong paghingi nito ng paumanhin. "Miss, hindi siya nito kilala samantalang siya kilala ito. Giovanni Horacio Montemayor, Gio ang karaniwang tawag sa lalaki. Kaparehas niya ito ng record, hindi maganda. Graduating na ito, taga-engineering department, transfer student galing Manila. Sikat ito dahil ito ang karaniwang tipo ng mga babae. 5 feet and 8 inches, moreno, may makakapal na kilay at sexy, kissable lips. His straight nose and strong jaw spelled arrogance and confidence. In short, naging popular ang lalaki dahil sa charm nito at kay abangan. Isang bagay ang natitiyak ni Vivian, hindi niya ito type. He already said sorry, but the lady just looked at him and raised her perfectly shaped eyebrows. Tutulungan sana niya itong tumayo pero alam ni Gio na hindi nito maa-appreciate iyon. Sino nga ba ang hindi nakakakilala rito? Charlotte Vivian de la Vesca looked like a goddess. Baka nga kulang pa iyon para ilarawan ang ganda nito, pero hindi siya ang lalaki na nadadala sa ganda lang. Importante kay Gio ang breedong pagkatao, ugali. At tingin niya, nagkulang si Vivian sa aspetong iyon. His gaze went down to her shoes. High school pa lang ito pero high heels na ang suot. Hindi yun ang unang beses na nakita niya sa departamento nila ang apo ng isa sa mga may-ari ng universidad. Ang totoo, kahit sino siguro ay mapapahanga sa tiyaga ng dalaga. Nakita niyang napatingin ito sa rason kung bakit ito nandoon sa department nila. Di kalayuan ay nakatayo ang number 1 sa klase nila na si Andrew. Nang mapansin ni Vivian na nasa malapit lang ang kinahuhumalingan nito ay nabawasan ang inis na kanina ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw na nakalarawan sa mukha nito. "I already apologized," pagre-remind niya rito, pero nakafocus na ang atensyon nito kay Andrew. Iyon ang unang pagkakataong may babaeng hindi naging attentive sa sinasabi niya at iyon ay walang iba kundi si Vivian de la Vesca. Pinagpag-ulit ni Vivian ang uniforme nito at naglakad na sana para lampasan siya. But Joe's ego made him raise his hand to stop her by grabbing her arm. "Humingi ako ng paumanhin, miss." Ipinagdiinan niya ang bawat salita.
Mukhang mahina yata ang pick-up ni Miss de la Vesca. At hindi ko tinatanggap ang apology mo. Baliwalang sabi ng dalaga. She tried removing his hand pero di hamak na mas malakas siya rito. Inilapit niya ang mukha sa babae. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang parang may nakakahawa siyang sakit na umatras ito palayo. Nakita ni Gio ang paglunok ng prinsesa. Umangat ang isang sulok ng kanyang bibig nang marinig niya ang kantsawan ng ibang nasa kantin. Nagsimula ng magumpukan ng mga tao roon at parang may nakatutok na spotlight sa kanila ni Vivian. May mga taga-ibang department at kurso na nasa paligid nila. Hindi na itago ng prinsesa ang kaba nang umatras ulit ito pagkatapos niyang tangkaing ay lapit muli ang mukha rito. So she's not that fearless after all. She was as human as the rest of them. Kasinungalingan lang pala ang usap-usapan na malamig pa sa yelo ang mahal na prinsesa. Still holding her, he inched forward but maintained some distance between them. It's impolite to just walk away. Ngumiti si Vivian. Her smile didn't reach her eyes and it amused him. Nakakaaliw palang panoorin habang nate-tense ang campus princess. Huwag mong painitan ang ulo ko, utos nito sa tinig na si Gio lang ang makakarinig sa hina. Pinipilit nitong ngumiti nang sabihin iyon pero hindi ito nagtagumpay na itago ang pagkayamot. All you have to do is to accept my apology. Right, Andrew? Tumingin si Gio sa direksyon ni Andrew na nakamasid lamang sa eksena nila ng prinsesa. Okay, she said. Binitawan niya si Vivian. Akala niya ay panalo na siya. Pero nagkamali si Gio dahil malakas na pag-array niya ang sunod na umalangaw sa buong kantin. Laylo muna siya sa pagpapapansin kay Andrew. Kahit hindi siya sang-ayon sa payo ng mga kaibigang sina Kate at Jessica ay iyon mismo ang ginagawa ni Vivian. Naging abala siya sa pagtatago kay Gio dahil napag-alaman niya na hinahunting siya ng lalaki. Nakahinga siya ng maluwag nang makauwi siya ngayong araw nang dinahuhuli ni Gio. Malamang kaya siya hinahanap ng lalaki ay para makaganti sa ginawa niyang panunuhod dito. Tingin niya ay hindi lang ang pagkalalaki nito ang nasaktan kundi pati na rin ang iniingatan nitong pride. Senyorita, may bisita po na naghihintay sa inyo, pag-iimporma sa kanya ni Mitring. Masiglang naglakad na siya papunta sa living room. Baka dumating na ang Auntie Irene niya mula US. Spoiled kasi siya sa auntie niya. Malamang marami itong pasalubong. Her excitement dissipated when she recognized her visitor. Kausap ito ng papa niya. Isang bisitang lalaki. The height, the body frame, and the profile it could only be one person, Gio. Shucks! Anong ginagawa ng lalaking to sa bahay namin? Nang mapagtantong hindi si Auntie Irene kundi si Gio ang bisita niya ay balak na sana niyang tumalilis. Iha, oh, no, nilanganan na siya ng kanyang ama. Vivian, princess, may bisita ka, naman. Dahan-dahan siyang pumihit paarap ulit sa dalawa. Nag-aatubiling lumapit siya at nagmano sa kanyang papa. Kanina ka pa hinihintay nitong si Gio, sabi ni Mr. Bernard de la Vesca. Pinagtaasan niya ng kilay si Gio na hindi naman napansin ng ama dahil mukhang galit na galit ito sa pagdating ng lalaki sa bahay nila. Hindi mo man lang sinabi sa akin na kaibigan mo pala ang anak ng Tito Franco mo. Hinalungkat pa niya sa memory bank niya kung sino ang Tito Franco na sinasabi ng kanyang papa. Pero hindi niya talaga maalala kaagad kung sino ang tinutukoy nito. Malamang ay iyon ang ikunukwento palagi ng mama niya na nag-matchmake umano sa mga ito kaya malaki raw ang utang na loob nila. Kaya pala masaya ang ama niya sa pagbisita ni Gio sa bahay nila. Pa, hindi ko naman alam na si Tito Franco ang ama ng kaibigan ko. Idiniin niya ang salitang kaibigan. Hindi niya alam kung ano na ang pinagsasabi ni Gio sa kanyang papa, ang sigurado lang ni Vivian ay nakuha ng number one enemy niya ang tiwala nito. Well, ngayon alam mo na. Treat him well, princess. Iho, feel at home and salamat sa pagkukwento tungkol sa papa mo. Nang lumipat na kayo sa Maynila ay wala na ako ulit naging balita. Siya sige, maiwan ko muna kayo at sasanduan ko pa ang mama mo, princess, bilang sa kanya ng ama. Ito na nga ba ang pinakaayaw niyang mangyari? Nagawa niyang magtago mula kay Gio sa school pero nasundan naman siya nito sa kanila. Worse ay mukhang welcome na itong maglabas-pasok sa bahay nila dahil anak ito ng kaibigan ng papa niya. Nang mawala na sa paningin nila ang ama ay kakaripas na sana siya paakyat ng hagdan.
Pero di pa man siya nakakahakbang ay pinigilan na siya ni Gio sa braso. Masakit ang ulo ko. Hinawakan niya ang kanyang sentido at tinangkang bawiin ang brasong hawak ni Gio. Hindi mo pa tinatanggap ang apology ko, seryosong sabi nito. Just forget about it, okay? I accept your apology. Happy, nagpa-cute siya. Baka sakaling madala ito ng karisma niya. Pero binigyan lang siya ni Gio ng nanguuyam ng ngiti. I forgive you, Anya, tumungo-tango pa. Can I go upstairs now and rest? No. May atraso ka pa sa kin. Hindi mo lang ako ipinahiya sa harapan ng iba, you owe me an apology. Hinatak siya ni Gio padaikit sa katawan nito at inilapit ang bibig nito sa tainga niya. Why does this man smell so good? Naipikit ni Vivian ang kanyang mga mata para mas ma-enjoy ang banguna. Nanunuot sa kanyang ilong. Mag-sorry ka sa ginawa mo sa kin, tila naiinip na utos nito na pumutol sa pagdidaydream sana niya. She opened her eyes and rolled her eyeballs. I'm sorry. Okay na. Hindi niya maitago ang inis sa boses. Napipilitan ka lang yata, reklamo nito. Hindi, pero pag di ka tumigil sa pangungulit mo ay baka gawin ko ulit ang ginawa ko sa kantin. Okay, binitawan siya nito. Find your own way out, taboy niya rito. Ano na naman? Gigil na tanong ni Vivian. Pinigilan ni Gio ang sarili na mapangiti nang lumaki na ang mga butas ng ilong ng dalaga dahil sa inis. You want to make Andrew fall in love with you, pagpapatuloy niya kahit na hayagang ipinapakita ni Vivian na hindi ito interesadong makipag-usap pa sa kanya. Iyon naman talaga ang ginagawa ko until a few days ago nang may lalaking sum-iron ng diskarte ko, pagpaparinig nito. Sa halip na ipagtanggol ang sarili ay nginitian lang niya ito. Hindi ko iyon sinadya, okay. Pero sinira mo pa rin ang diskarte ko, giit ng dalaga. Wow, tapos na iyon. And I thought you accepted my apology. Inirapan lang siya ni Vivian. Gio found it amusing. Whatever, baliwalang sagot nito. Your Andrew is courting Megan. Classmate namin yung babae sa ilang major subjects namin. In fact, I saw Megan first. You could say, if Andrew was your target, Megan was mine. I know you are head over heels in love with Andrew. I'll help you get him. That will leave the field clear for me to get Megan. You want to help me dahil gusto mong makuha ang babae na nagugustuhan ni Andrew. That's low. So pababayaan mo lang na mapunta si Andrew sa iba. Panunulsel niya. Kahit na maldita si Vivian ay alam niya ang kahinaan nito. And he was prepared to use it against her. Kumaibot kibot ang labi ni Vivian para magdahilan pero wala na talaga siyang maisip na pang-counter-attack kay Gio. The guy was offering to help her. Pero tuwing titingin siya sa lalaki, parang may nakalagay na malaking danger sign sa gwapong mukha nito. Hindi mo kayang panindigan ang paghahabol mo sa bagong crush mo. Parang hindi yun tanong, he was mocking her. Anong balak mo? Napipilitang tanong niya rito at isinantabi ang nadaramang pag-aalangan kay Gio. Hindi niya alam kung bakit pero naaasiwa siya sa lalaki. Saka ano ba ang masama sa malaman ang plano nito? Pakikinggan niya lang. Kung hindi siya sang-ayon, madali lang naman tumanggi, di ba? Sinabi ni Gio na simpleng babae raw ang tipo ni Andrew. Iyon daw ang nakita nito kay Megan. Simple lang daw si Megan pero namumukod tangi ang ganda. Marunong daw makisama ang babae na kinahuhumalingan ni Andrew at ni Gio at higit sa lahat, marunong daw sa buhay at sa bahay ang dalaga. Siya, alam ko na kung gaano kaperpekto iyang Megan nyo. Anong plano mo? Hindi na niya tinago ang pagkainip. Sa totoo lang, gusto niya talagang ilihis ang usapan dahil hindi siya sanay na nakakaramdam ng inseguridad. At sa mga sinabi ni Gio ay nasa ilalim na ng lupa ang self-esteem niya. You have to change to get Andrew's attention and respect. Ako, magbabago. Excuse me, napataas na ang boses niya. Kung paiiralan mo iyang pagiging brat mo kahit 1%, wala kang aasahan sa Andrew mo, ani Gio. Hindi ako brat, pagtatanggol niya sa sarili. Ano ang tawag sa isang tulad mo na gusto masunod palagi? Ano ang tawag sa isang tulad mo na hindi lang masunod ay magtatantrums na? Nagpanting ang tainga ni Vivian sa mga sinabi nito na purong katotohanan. Yumigkas ang kamay niya para pitikimin ito ng sampal pero di hamak na mas mabilis ito at naagapan ang gagawin niya.
Hindi ka uubra sa akin. Nababasa ko ang bawat galaw mo, Vivian, mayabang na sabi ni Gio. Heck, bakit ba kailangan pang magkatagpo sila ng lalaking ito? Bitiwan mo ang kamay ko, mariing utos niya rito. Do you agree to cooperate with me? Let go of my hand. Pero nananodi nga talaga ang Hudyo dahil kinabig pa siya palapit sa katawan nito. Hindi pa nagkasya sa ginawa ay inilapit pa ni Gio ang mukha nito sa mukha niya. Nahihipnotismong nakatutok na lang ang mga mata niya sa mga mata nito. Her knees were losing their strength now. At parang mayroon siyang inaasam. Ang mga mata niya ay kusang bumaba sa mga labi ni Gio. Bago pa man niya ma-process kung ano talaga ang kakaibang nararamdaman niya sa pagkakataong iyon ay natapos na ang nakakailang na sitwasyon. I'll take your silence as a yes. It's a deal, then. Tomorrow we'll turn our plan into reality. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Inilayo na siya ni Gio sa katawan nito at tuluyang binitawan. The magical moment was broken. Hahampasin sana ni Vivian si Gio pero mabilis itong nakalayo sa kanya. Pasipol-sipol pa ito na naglakad palayo sa kinatatayuan niya. May 5 ibinata sa kanya si Gio para umanong mapaibig niya si Andrew. Una, kailangan niya raw magdamit ng simple at disente. Teka, I'm always in decent clothes. Binigyan lang siya ng, oh, really? Stare ni Gio. Ipinagpatuloy ni Vivian ang pagbabasa ng plano nila. The whole plan was in writing. Ikalawa, kailangang tumaas ang grades niya. Ikatlo, kailangan niyang matutunan ang magluto mukhang wala siyang pag-asa sa parteng iyon dahil hindi pa siya nakapagluto sa buong buhay niya. Number 4, kailangan daw na matuto siyang magpakumbaba. Number 5, kailangang sundin niya ang lahat ng iuutos sa kanya ni Gio. Bakit kailangan kong gawin ang number 5? At para saan pa iyong 1 to 4 kung gagawin ko rin lang naman pala lahat ng ipag-uutos mo? May hindi yata tama sa plano nila. Ako ang magiging guro mo sa 1 buwan ng gagawin mong pagbabago kaya dapat lang nasundin mo ako, saad ng binata. Mr. Montemayor, you can't expect me to sign this agreement. Hindi plano itong ginawa mo kundi mga batas mo na gusto mong sundin ko. Umaatres ka na sa napagkasunduan natin. Kahit pirmahan mo yan o hindi, wala na sa akin. Nagprint lang ako ng kopya para malinaw. Just as I thought, you are a weakling. Hindi mo kayang gawin ang lahat makuha mo lang ang gusto mo. Sinadya nitong magtunog insulto ang sinabi. At gaya ng gusto nitong mangyari, napapayag siya ni Gio sa plano nito. She even signed the damned agreement. Tumayo na siya matapos ibalik sa lalaki ang ballpen nito. Saan ka pupunta? Tanong nito. Nasa kantin sila noon ng engineering building. Our class starts now. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Nang lulan na ng sasakyan ni Gio, sinabi ng binata na isasama siya nito sa pag-grocery. Sa syudad nag-grocery ang Macomb. Hindi siguro nito feel ang maliit na grocery sa bayan kaya nag-aksaya pa ito ng gasolina. Kanina pa sila ikot ng ikot sa loob ng grocery pero di pa rin tapos sa pamimili ang magaling na lalaki. Puno na ang malaking cart na nasa unahan niya at di birong kalbaryo ang tinitiis ng maliit niyang mga braso sa pagtutulak niyon. Huminto siya sa isang sulok para magpahinga. Can't you move any faster? Anang lumapit na si Gio. Mas matangkad at malaki ang katawan nito sa kanya pero nitumulong man lang sa pagtutulak ng cart ay hindi nito ginawa. Mas nasisiyahan pa ito sa ginagawang panenermon sa kanya dahil mabagal siya. Ikaw dapat ang nagtutulak nito, pagrereklamo niya. Pati ba ang pagtutulak ng cart ay hindi itinuro sa iyo sa bahay niyo? Rule number 5 says, okay, pero wala sa usapan natin na aabusuhin mo ako, Nasasanay na yata ang Gio na ito sa pag-question sa ginawang pagpapalaki sa kanya. Nanahimik na lang siya, lumapit ito sa estant na kinalalagyan ng mga imported chocolates. Kumuha ito ng ilan. Hindi ka pa ba tapos? Naiinip na tanong ni Vivian. I'm almost done, anito at naglakad na. Napipilitang sumunod siya rito. Sa dami ng inilagay nito sa cart ay di niya maiwasang mag-isip na baka magtatayo ito ng sari-sari store. O baka naman may balak itong mag-conduct ng outreach program. Nang maglakad na ito papunta sa cashier ay natuwa si Vivian. Sa wakas, matatapos na ang kalbaryo niya. Ang tuwa niya ay napalitan ng inis nang ang binayaran lang ng lalaki ay ang sliced bread, 3 delata ng meatloaf at ang mga chocolates na inilagay nito sa cart.
Ibig sabihin ay itinulak niya ang mabigat na cart para lang iwan doon sa loob ng grocery. Nahihiyang ngumiti na lang siya sa babae na nasa cash register. Baka kung ano ang iniisip nito. Nagpatiuna na ang lalaki sa kanya. Matapos mailagay sa supot ang binayaran ni Gio ay kinuha na niya iyon. Naabutan niyang prenteng nakaupo ang lalaki sa driver's seat. May possible-sipol pa itong nalalaman. Binuksan ni Vivian ang front passenger door, ipinatong sa pwesto niya kanina ang pinamili, at isinara na ulit ang pinto ng kotse. Hindi niya makakayang makasama pa ng matagal si Gio. Baka kasi hindi na siya makapagtimpi. Tutal nasa kanya naman ang bag niya, maghahanap na lang siya ng telepono dahil battery empty na ang cellphone niya. Tatawagan niya ang papa niya, magpapusundo siya sa mall na pinuntahan nila ni Gio. Nakahanap siya ng tindahan. Iniabot niya sa ale ang bayad niya at nagdial na. Magsasalita na sana siya nang marinig niya ang boses ng kanyang papa pero may humablot ng receiver mula sa kanya. Iyon ay walang iba kundi si Gio na hindi niya alam kung bakit hanggang doon ay nakasunod pa rin. Tito, gagabihin kami ni Vivian. Sa amin po siya magdi-dinner. Opo, sige po. Matapos magpaalam ng pakialamerong si Gio ay ibinalik na nito ang receiver sa lalagyan. Wow! Hindi man lang niya nakausap ang papa niya. Magaling! Naiinis na naglakad na siya palayo kay Gio. Kahit mabibilis ang hakbang niya ay naabutan pa rin siya nito. Saan ka naman pupunta ngayon? Hamarang ito sa dadaanan niya. Nagtanong ka pa, di magpapakalayo sa'yo, pamimilosopo niya. Humakbang siya pakaliwa para lampasan ito pero hamarang lang ulit ito sa kanya. Gio, pagod na ako. Pwede ba tigilan mo muna ako ngayon? Sinubukan ko ng pahabain ang pasensya ko kanina at improvement na iyon. Tapos na ang transformation lesson ko ngayon. Umiling lang ito, kailangang sumama ka sa kin sa bahay. Gio, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Prinsesa, pumayag kang makipagtulungan sa kin, remember. Binilisan niya ang paghakbang pakanan para maungusan ito dahil walang kwento kung pakikiusapan niya ito ng maayos. Pero mas maliksi talaga ito kaysa sa kanya. Nagawa nitong iharang ang braso sa daraanan ni Vivian. He pulled her by the waist at sa lakas ng pagkakahila nito ay tumama ang katawan niya sa katawan nito. Ang kamay niyang naipit sa pagitan ng katawan nila ay sinubukan na itulak ito palayo dahil hindi na siya komportable sa sobrang lapit nito. Naroon na naman ang weird na pakiramdam na nararanasan niya tuwing nagkakalapit ang mga katawan nila. You're giving up on your dear Andrew, Vivian. Bulong nito, Andrew. Tinutulungan siya ni Gio para makuha niya si Andrew pero bakit iba na ang nararamdaman niya sa tuwing magkakalapit sila ni Gio? Napalunok si Vivian. Bakit ba ang mainit na hininga nito na dumampi sa kanyang leeg ay may kakaibang sensasyong dala? Iniakbay ni Gio ang kamay nito na nasa braso niya at inakay siya sa patungo sa kotse nito.